Nitong mga nakarang araw, usap-usapan ng tatlong maletang pera na ginamit ng NBI sa entrapment operation laban kay PGM and founder Franco Mabanta. May reklamo kasing robbery extortion ng dating House Speaker Martin Romualdez laban sa kanya. Ang tanong ni ex-Comelec Commissioner Rowena Guanzon sa Facebook post niya, paano nakapaglabas ng male-maletang pera si Romualdez supposedly frozen ang assets niya? Ito ang sagot. Sa entrapment operations, dalawang klase ng pera ang madalas gamitin ng mga otoridad. Una, marked money. Ito yung totoong pera, the real thing. Pero bago gamitin sa operasyon, minamarkahan muna ito ng mga investigador. Pwedeng kinukuhanan ng serial number, nilalagyan ng markings o UV fluorescent powder para kapag na-recover sa suspect, may ebidensya na ito mismo ang perang ginamit sa transaction. May resibo. Ngayon, ito naman, ang budol money, props, dummy bills. So kapag nilagay mo itong totoong pera sa ibabaw, mukhang marami. Sa ganitong operasyon, kailangang smooth like butter ang galaw. Sa entrapment operation laban kay Mabanta sa kasong robbery extortion, humigit kumulang 75 million pesos ang involved ayon sa NBI. Isipin nyo, sobrang risky kung totoong 75 million pesos lahat ang ilalabas mo sa undercover operation. Gumagamit ng budol money bilang safety net kapag may bulilyaso sa operasyon. Kung 75 million pesos ang kailangan, 750 bundles ito ng 1,000 peso bills na nagkakahalaga ng 100,000 pesos isa. Kung ang nasa ibabaw lang ang totoong pera, mahigit 74,000 fake bills ang kinakailangang ipampuno sa maleta. Ayon sa mga operatibang nakausap natin, sa loob lang ng opisina nila piniprint ang pekeng pera. Pero sabi naman ni NBI Director Melvin Matibag, sa rekto nila ito pinagawa, literally or figuratively. Yung totoong pera galing naman daw sa secret fund ng NBI. In short, taktika ito ng mga otoridad para mahuli ang target nila nang hindi nangangailangan maglabas ng limpak-limpak na pera. Pero tandaan, hindi pa ito patunay na guilty na si Mabanta at kanyang mga kasama. Nasa piskalya at korte pa rin ang pagtimbang ng mga ebidensya. Ano man ang kalabasan nito, lahat tayo nag-aabang.